Gagawa po tayo ng isang simple na experiment kung saan atin pong pag-aaralan ang behavior po ng Manila Block in the event po na nagkaroon po ng earthquake. Dahil ito pong ginawa natin ay dry stacking, so hindi po siya katulad noong ginagawa natin na pagka binuhusan natin ng fresh cement mortar ay titigas po yung semento sa loob. Ito pong ating wall ngayon na ginawa natin, ito po ay ginawa natin dry stacking upang maipakita natin ano ba ang tibay ng interlocking block pagka lumindol po. So i-shake po natin siya. Ang nag-hold po sa kanya sa loob ay ito pong ating construction joint, kung saan makita naman niya nag-flex po siya, gumalaw. At kanina medyo bumaluktot na rin ng konti, no? Pero yung failure po kasi ng mga wall blocks natin pagka nag-earthquake is pagka nagkaroon tayo ng crack at tuluyan pong nabasag yung ating blocks. So sa senaryo po na to, nakita naman natin hindi po siya tuluyang bumagsak. At ang ating structure naman po kasi ay meron pong mga poste at biga. So ito po ang isa sa advantage pagka interlocking block tayo. Kung meron man na damage o nasira, maaari po natin tanggalin muli at palitan. Ito po naman po ay kung ang ating poste at biga ay hindi naman po nasira o nag total failure, yung wall natin ay magsusurvive po yan.